Bili tayo. Sige. Arrival at Singapore. Yay! Ayan, nandito na tayo sa Changi Airport. Nakalagpas na tayo sa immigration. Tapos, ngayon ikot tayo ng konti dito sa Jewel. Ha? Tindahan ng mga Oh. Tindahan ng mga souvenir from SG. perfect. Wow, meron pala dito Super Mario. Pero ginagawa pa lang, no? Tapos na to. Ah, tapos na event. Nagtatanggal na, ibig sabihin. Oo. Ay, sayang. Dito pa rin tayo sa Jewel. Sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs. Ngayon nandito tayo sa Singapore. Kakadating lang namin. Tapos mamaya pag nasa hotel na tayo, kukwento ko sa inyo yung mga naganap. Kasi pwede nyo maging pointers or reference kapag magpa-fly kayo dito sa Singapore. So ngayon ikot lang tayo saglit dito sa Jewel. Tapos maya punta na tayo sa hotel. Ayan, ito yung Jewel. Tapos ito yung pinaka-center niya. Kasi itong mga plants na to, lahat yan tunay na plants. Walang artificial. Lahat yan tunay kasi may natural lighting. Maganda sana yung may tumutulong tubig pero hindi time yata sa ngayon. Ito naman level 4. Ay, level 3 dito sa, ano bang tawag dito? Sa pinaka-center na to. Sky Forest. Yan, so sobrang laki nito. Ilang years na to nabuksan eh. Nung unang opening nito, pumunta kami dito. May special na parang access yung mga member dito sa Changi. Naka-attend kami nung time na yun. So ngayon ganyan na siya. Parang hindi pa rin siya naluma. Ay, ang galing oh. Meron train. Ang galing. Yung train na yan, saan kaya sumasakay? Ang laki ng Starbucks, ang laki ng Tokyo Hands, Bath and Body Works. Tara, abante. Foot Locker pala to, ilang floors. Ang ganda dito sa Singapore talaga, ang daming shops. Oo, sobrang dami. Kaya, yun yung naman na nakakamiss dito sa Singapore. Food at saka yung madaming shops. Ganda ng mga clouds stuff. Clouds siya na may gems. No? Apple Store, may malaking Nike, tapos may Urban Revivo, may Mujing malaki. Ah, okay. Ah, dito tayo nanggaling kanina, yung arrival, no? Tara, punta na tayo sa taxi. Connected lang sila. Oh. Ayan, dito pala yung bilihan ng prepaid na SIM, bibili kami. Ayun, 100 GB na. Grabe. Local roaming. Dami niyan, no? Kailangan ba natin yan? Yan, nandito na tayo sa Checking in. hotel. Ano to, no? Ikaw na bahalang mag-check-in. Yes. Yeah. Okay. Yep. Mabilis lang mag-check-in. Parang wala pang 5 minutes, no? Tapos na agad.
Ngayon pala, dyan. Ay, ako na. 1425 tayo. Wow! Ayun. Perfect. Kasi nung nakaraan, diba, dahil nasa side lagi ng back of house. Oh. Yan, so ito yung hotel room, ay hotel. Lagi kami dito nag-check-in. Siguro pang ilan naman natin to? Pang 5 na. Pang 4 siguro, no? Ay, hindi. Pang 5 na nga din. Sobrang liit lang ng room na to actually. Itong bed na to na may pinipindot dyan para umadjust yung length niya. Yun nga lang dito, mas liliit. Pero, kaya ganyan siya para may lakaran kapag ka hindi ka natutulog. Tapos, yan lahat. Kung napanood nyo yung dati naming video, pinakita rin namin ito. Kasi nga, favorite spot kasi na, favorite na hotel kasi namin tong hotel. I mean, itong ganda nito kasi minimalist siya pero kompleto. May plancha, ganyan siya para lahat nakatago ba. Yung malinis lang yung kanyang face, tapos nandito yung mga payong at saka flashlight. Ito nagaganito para meron kang working table. Tapos ganyan. Tapos yan yung maliit na lababo, tapos toilet, may view, tapos ano na to, paliguan. Yan yung orchard. Yan. Yan, may libreng chinelas. favorite natin. Sa wakas. Kasi yung ibang mga na-istaya namin sa Australia, walang mga libreng chinelas. So yun nga, sabi ko nga, favorite namin itong hotel. Kahit maliit lang itong room na ito. Favorite namin siya kasi pagbaba mo, MRT station na ng Orchard. Tapos nandito sa Orchard yung mga shopping malls. Hindi naman kami nagsha-shopping pero instead na sadyain namin itong Orchard, at least nandito na kami. Paggabi, kunwari wala na kaming imimit na mga friends. At least, nandito kami sa area na to para mag-explore ng Orchard. Kaya gusto namin dito lagi mag-stay. Tsaka ano dito na, parang siya yung pinakamura na hotel na. Tama ba? Pinaka-sulit. Sa presyo niya. Oo. Mga facilities. Oo. Kumbaga, hindi naman siya murang-mura, pero sa lahat ng hotel dito sa Orchard, siya yung pinakamasulit dahil nga sa location, tapos facilities. Meron din ditong buffet breakfast, pero hindi namin in-avail kasi gusto naming kumain sa labas sa mga kaya toast, ganyan. Hindi na lang namin in-avail yung buffet breakfast dito. Check natin tong maleta ko kasi nung chinek-in ito, nakalimutan kong i-lock itong number na to. Tapos nung kinuha ko kanina sa carousel, naka-open ito. So hindi ko alam kung aksidenteng na-open or may nagbukas. So tingnan natin kung ano yung condition sa loob. Tingnan natin. Although, ano to ang loob nito maleta din Kasi wala akong madalang masyado sa papuntang Australia, kaya maleta rin to. So, kung sakali mang may nagbukas nito, baka madismaya lang din Kasi so okay naman. Kasi maleta lang yung laman. Okay naman yata. Check natin yung loob. Yan, so okay naman. Nakalak pa rin ito. Kumbaga, maleta sa loob ng maleta, tapos nakalak pa rin to. Yun lang talagang sa pinakalabas yung nabuksan. Ayan, share ko lang din pala. Nung pumunta na kami dito sa Singapore, nung nandun kami sa kuhanan ng bagahe, palabas na kami, so kalma lang kami na lumalabas doon sa pinaka departure area nila. May nagtanong sa amin kung meron daw ba kami i-declare. So sabi namin wala kami i-declare kasi wala naman talaga kaming i-declare kasi wala naman laman yung bagahe namin, 'di ba? Kumbaga unlike dati na nung taga dito kami sa Singapore na punong-puno yung bagahe natin, 'di ba? Ngayon wala nang kalaman-laman kasi nga madaming hindi pwedeng dalhin sa Australia, kaya ang konti lang ng laman namin. Tapos sabi nung officer na, sige, since wala kayo i-declare, paki-scan yung maleta nyo doon sa scanner nga. So in-scan lang namin, kalma. Tapos may na-detect sila sa isang maleta namin na
parang sharp na object daw. So, pinabuksan, tapos pinahanap kung ano yung sharp na object na yun. Kasi nga, siguro, hindi pa kami nakakarating dun sa customs na yun. Malayo pa kami. No-detect na nila yun, kaya kami tinanong, no? Baka ganun, no? So, nung binuksan namin, wala kaming idea kung ano yun. Tapos yun pala, may ganitong item. Ayan, no? Ganyan. Tapos tinanong ko ano to, kasi sharp daw siya, baka ano kaya to? Baka Baka Ninja Star. Ano yung Ninja Star? Yun. Gamit ng ninja, yung matulis na binabato. O yun, ganun siya. Tapos, chinek siya. Actually, dahil nga hindi namin alam kung ano yung gusto nilang i-check. Hindi namin alam kung saang part ng maleta namin bubuksan. Kasi nga wala kaming idea kung ano yung hinahanap nila. Tapos, biglang may lumapit na isa pang officer na ang bilis niya lang na natukoy kung nasaan yung hinahanap namin. So, binuksan niya yung isang zipper, 'di ba? Yung isang bulsa. Tapos kinuha niya agad yung ito, no? Ito, kinuha niya to. Sabi niya, ano to? Kasi nga para siyang sandata or makakasakit. Tapos sabi namin, ano siya? Batman siya actually. Ano to? Pakpak ni Batman. Simbolo ni Batman. Simbolo siya ni Batman actually. Tapos may magnet siya kasi ang function niya ay bookmark. So, pag ginanon mo, bookmark siya. So, in-scan nila ulit, pinadaan dun sa scanner, ni-research, tinanong yata, no? Parang may pinagtanungan sila kung okay ba to. Tumawag pa. Oo, tumawag pa. Kinabahan ka. Oo, kinabahan ka. Kinabahan ako, syempre. Kasi, ano bang, ano dito, fine dito? Magbabayad ka or makukulong ka? Ano bang, hindi ko alam, baka pero ko nga isipin eh. Oo nga, kasi parang first time ko talaga. Kasi wala naman akong mga ganto kasi. Ito pala, kasi nga di ba favorite mo yung mga ganto. Mga toys, Batman, etc. So, after a while naman, kinlear na. Pero dahil nga, kumbaga nag-cause na ito ng delay at chinek na ito sa customs, parang gusto mo sana na itapon na lang to, no? Di ba sabi mo sa officer, you can take it or we can just throw it. Pero sabi nung officer na, it's okay na. You don't need to throw it. Pero ganito siya. So, kung sakali na meron kayong mga laman sa bagahe nyo na delikado or alam yung hindi mo alam na pwedeng i-check, siguro huwag nyo na lang dalhin. Although ito naman kasi talaga, Batman naman talaga. Hindi ko, hindi niya alam na Batman yan. Kasi lagi lang yung nasa maleta ko, hindi ko alam na nandun yan eh. Nahanap ko nga. Talaga? Oo. Lagi mo siyang dala? Kumbaga, hindi mo lang ngayon ito dala? So, di ba lagi kong gamit yung maleta ngayon? Oo nga. Ilang beses. So, nung umuwi tayo sa nandito na. Nandyan lang siya. Nung pumunta tayo dito last year, nandyan lang din siya. So kumbaga ngayon, na-tsempohan lang na-check ito, no? Pero siguro, lesson na lang na wag na lang magdala ng mga gantong kakaiba. O kaya i-declare. O kaya ayun, tama, i-declare. So, iniisip pa namin ngayon kung tatapon na ba o dadalhin pa namin sa Australia at i-declare namin na may something na kung saan man tong category, sharp object ba to or whatsoever. Pero iniisip pa namin para lang wag mag-cause ng hassle pagka nag-fly naman na kami papuntang Australia or kung kailan man. Pero lesson lang ito, sinashare lang namin sa inyo para magkaroon din kayo ng idea na yung mga gantong items pala ay na-detect nila. Hindi natin alam kung paano na-detect, pero na-detect pala nila yung mga gantong items na kumbaga for safety rin naman ng bansang ito, 'di ba? Hindi naman para i-diin ka, 'di ba? Kumbaga dahil trabaho lang din naman nila na mag-check. So yun lang, yun yung aming summary ng flight namin from Philippines to dito sa Singapore. Ang aga ng flight namin, actually yung flight namin dapat 5:50 ng umaga pero na-move ng 8 PM. Pero ang aga namin umalis sa aming bahay, 1:30 AM. Umalis na kami para mas safe yung travel. Tapos kung sakali na magpa-fly kayo palabas ng bansa, kailangan yung mag-fill in ng e-travel online para sa Pilipinas. E-travel papunta at paalis ng Pilipinas. Tapos kailangan yung mag-fill in ng form online din kung sakaling papasok naman kayo dito sa Singapore. Meron ding mga ganong finifill upan. Tapos wala kaming binayaran sa airport sa Pilipinas actually. 'Di ba? Parang pumila lang tayo doon sa travel tax pero wala tayong binayaran. Unlike dati, 'di ba, may binabayaran tayo doon. Ngayon wala na pero kukuha ka ng papel. So yun lang, yun yung aming video ngayon, travel from
Pilipinas to Singapore. Natapos na yung bakasyon namin sa Pilipinas. At again, kung meron kayong hindi sure na laman ng maleta nyo, i-declare nyo lang para kumbaga iwas sa fine or kung ano mang parusa yung ipapataw, di ba? Kasi ngayon nga hindi namin alam yung bagay na yun na nandun pala. All along nandun lang siya sa maleta, tapos ngayon biglang nakita. Hindi pala ako nakapag-video masyado nung nasa Pilipinas ako kasi nag-spend talaga kami ng quality time sa aming pamilya, di ba? Kumbaga, bukod sa wala naman akong mai-content kasi nasa bahay lang naman talaga ako. Pero kasi din gusto ko na ilaan yung time ko na sa pamilya kasi minsan lang kami namang umuwi. Kaya yun lang, pasensya na wala kami masyadong videos. Pero ngayon na nandito kami sa Singapore, isasama namin kayo sa mga papasyalan namin ng ilang araw. So, ilang araw lang kami dito, tapos pupunta na kami sa Australia. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy New Year pala. Mag-greet tayo na Happy New Year. Happy New Year sa inyo lahat. Maligayang Pasko at Happy New Year. At sana ay maging masagana at ano pa nga ba? Masagana at masaya at maraming blessing at peaceful at magaan lang yung 2024 natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye. Bye bye.